Isang araw, habang nagpapahinga si Glide sa kanilang sala, tinawag siya ng kanyang ina, si Dr. Maria, upang magbigay ng paalala. Glide, tandaan mo lagi ang mga itinuro namin ni Papa ha. Hindi natin alam kung kailan kakailanganin ang kaalaman mo sa first aid. Malumanay ngunit seryosong wika ng kanyang ina. Tumango si Glide, palaging masigasig sa mga turo ng kanyang mga magulang. Opo, Mama. Sagot niya, nakatingin kay Dr. Maria habang maingat na hinihigpitan ang benda sa isang dami na ginagamit nila sa pagsasanay. Pumasok naman ang kanyang ama, si Dr. Leo, na may dala pang ilang kagamitan. Glide, subukan mo nga ito. Paano mo gagamutin ang isang sugat na dumudugo ng husto? Tanong niya habang inilalapag ang isang bandage kit sa mesa. Medyo napatigil si Glide saglit, ngunit mabilis na inalala ang mga hakbang na itinuro ng kanyang mga magulang. Lumapit siya sa dami at sinimulan ang proseso. Una, pinindot niya ang sugat upang pigilan ang pagdurugo. Pagkatapos ay hinugasan niya ito gamit ang malinis na tubig mula sa bote bago ilagay ang malinis na benda. Very good, sabi ni Dr. Leo nakangiti. Laging alalahanin ng mga tamang hakbang. Kapag alam mo ang gagawin, mas makakatulong ka sa iba. Humanga si Dr. Maria sa pagiging seryoso ng anak. Sana nga, Glide, hindi ka lang matuto, kundi maintindihan mo rin ang halaga ng kaalaman na ito. Hindi ito basta-basta para sa sariling kaligtasan lang, kundi para sa kapakanan ng ibang tao. Dagdag niya, puno ng pagmamalasakit. Nakangiti si Glide at tumango ulit. Naiintindihan ko po, Mama, Papa. Gusto ko rin pong makatulong sa iba, kahit simpleng paraan lang. Sa bawat aral na natutunan ni Glide, ramdam niya ang pagmamalasakit at dedikasyon ng kanyang mga magulang. Unti-unti siya nai-inspire na hindi lang basta matuto, kundi maging isang taong handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Isang araw, naglalaro si Glide kasama ang mga kaibigan niya sa playground malapit sa kanilang bahay. Masaya sila nagtatakbuhan at naglalaro ng habulan. Habang umiikot at tumatawa sa bawat pagtakbo, ngunit sa kalagitnaan ng kanilang laro, nadulas ang kaibigan niya si Nika habang tumatalon sa monkey bars at bumagsak ito sa lupa. Nakita ni Glide na pagbagsak ni Nika at agad siyang tumakbo palapit. Sa una, natigilan ang mga ibang bata, ngunit walang pag-aatubiling lumapit si Glide. Nika, okay ka lang ba? Tanong niya habang nakaluhod sa tabi ng kaibigan. Nakita niya ang sugat sa tuhod ni Nika. Bagay na maaaring magpanik sa ibang bata, pero kalmado si Glide. Sandali lang, gagamutin kita. Sabi niya, kinuha ang maliit na first aid kit mula sa kanyang bag. Bagay na laging dala ng kanyang mama at papa. Habang umiiyak si Nika, pinakalma siya ni Glide. Huwag kang mag-alala, hindi ito masakit. Wika niya habang dahan-dahang pinupunasan ang sugat ni Nika ng bulak na may antiseptic. Ramdam ni Nika ang kabutihan ng kaibigan at unting-unting tumigil sa pag-iyak. Sa paligid nila napansin ng mga ibang bata ang ginagawa ni Glide at tahimik silang nagmasid. Humanga sa kakalmahan at kasanayan ng kanilang kaibigan. Ang galing mo, Glide! Sabi ng isang batang nagngangalang Ben. Parang doktor ka na rin gaya ng mama at papa mo. Bahagyang ngumiti si Glide pero patuloy ang kanyang ginagawa. Natutunan ko lang ito sa kanila. Gusto kong matuto para makatulong ako sa mga tao. Sagot niya ng buong sinseridad. Matapos linisin ang sugat ni Nika, nilagyan niya ito ng malinis na benda at sinigurong maayos ang pagkakatali. Okay na, hindi na yun mahahawaan. Sinabi ni Glide, nakangiti sa kaibigan niyang ngayon ay nakangiti na rin. Tumingin si Nika kay Glide, puno ng pasasalamat. Salamat, Glide. Natatakot sana ako kanina. Pero nandyan ka. Ang swerte namin at ikaw ang kaibigan namin. Hindi lamang ang sugat ni Nika ang kanya nagpapagaling, kundi pati ang takot at kaba ng mga kasama niya. Naging inspirasyon si Glide. At sa sandaling iyon, alam niya ang simpleng kaalaman ay kaya magbigay ng malaking tulong sa iba. Isang hapon, naglalakad-lakad si Glide sa parke kasama ang kanyang mga magulang. Masaya siyang tumatakbo at paminsan-minsang sumisilip sa mga halaman, naaaliw sa mga bulaklak at mga paru-parong lumilipad. Habang naglilibang siya, biglang nakarinig ng kaguluhan si Glide sa di kalayuan. Agad niya nakita ang isang grupo ng mga tao. Tila nagkukumpulan sa paligid ng isang matandang babae
na nakaupo sa gilid ng isang bench. Halatang nahihilo at kinakapos ng lakas. Walang pag-aalinlangan tumakbo si Clyde papalapit sa eksena. Habang ang mga tao ay nagtatanong kung ayos lang ang matanda at tila natataranta. Mabilis na tinandaan ni Clyde ang mga itinuro ng kanyang mga magulang tungkol sa first aid kit. Lumapit siya at malumanay na nagsalita. Kailangan po nating bigyan siya ng sapat na espasyo at hangin. Agad na umusog ang mga nakapaligid at pinapanood si Clyde habang kalmado niyang kinausap ang matanda. Lola, okay lang po ba kayo? Huminga lang po kayo ng malalim. Sandali lang po, tutulungan ko kayo. Sabi niya sa malumanay na boses. Dahan-dahang inilapit ni Clyde ang isang maliit na bote ng tubig na dala ng kanyang mama at papa. Lola, inumin niyo po ito, baka po makatulong. Sambit niya habang binubuksan ng tubig at maingat na ibinigay ito sa matanda. Kinalma niya ang matanda habang hinihintay ang tulong na tumawag ang ilang nakapaligid na ambulansya. Habang hinahaplos ni Clyde ang likod ng matanda, patuloy siya nakikipag-usap para siguraduhin kalmado ito. Huwag po kayong mag-alala, darating po ang tulong. Dumating ang mga paramedics ilang minuto matapos ang pagkilos ni Clyde. Agad nilang ininspeksyon ang matanda at isang paramedic ang lumapit kay Clyde. Ang galing mo bata! Hindi lahat ng bata ay kaya maging kalmado sa ganitong sitwasyon. Wika niya habang tumitik sa batang malinis na nagbigay ng tulong. Bahagyang namula si Clyde pero ngumiti siya. Tinuturuan po kasi ako ng mama at papa ko. Sabi po nila kahit bata, kaya kong makatulong kung alam ko ang gagawin. Nakangiti ang mga magulang ni Clyde mula sa di kalayuan. Proud na proud sa anak nila. Pumasok si Dr. Leo, ang kanyang ama, at malumanay na hinawakan ang balikat ni Clyde. Napakagaling mo anak, sabi niya. Ang importante, hindi ka natakot at nakatulong ka na maayos. Habang paalis ang ambulansya, tumingin si Clyde sa kanyang mga magulang. Ramdam niya ang init ng pagmamahal at suportang patuloy na ibinibigay nila sa kanya. Sa araw na iyon, napatunayan niya na sa maliit na paraan nagagawa niya makatulong sa ibang tao, gaya ng palaging paalala ng kanyang mga magulang. Isang hapon, matapos ang klase, pumunta si Clyde sa bahay ng kanyang kaibigan na si Mia. Kasama si Mia ang kanyang alagang pusa na si Luna, isang masiglang pusa na mahilig maglaro sa bakuran. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang tumatakbo si Luna sa hardin, nadapa ito sa mga bato at natisod ng paa, dahilan upang ito'y sumigaw sa sakit at mabilis na humiga sa damo. Nataranta si Mia na makita ang kanyang alaga na umiiyak at pilay na pilay. Clyde! Anong gagawin natin? Ayoko masaktan si Luna! Umiiyak na sabi ni Mia habang yakap ang kanyang alaga. Agad na kumalma si Clyde at lumapit kay Mia. Huwag ka mag-alala Mia, titingnan natin si Luna. Kailangan lang natin tiyakin na maayos siya. Malumanay na sabi niya upang pakalmahin ang kaibigan. Dahan-dahan niya hinalikan si Luna at sinuri ang paa nito. Mukhang may sugat sa paa niya. Sabi ni Clyde, nakita ang bahagyang pagdurugo sa paa ng pusa. May malinis ka bang bulak at tubig? Tanong niya kay Mia. Tumango si Mia at agad na tumakbo papunta sa kanilang banyo para kumuha ng malinis na bulak at tubig. Pagbalik niya, sinimulan ni Clyde na linisin ang sugat ni Luna. Maingat na pinupunasan ng dumi sa paligid ng sugat. Habang ginagawa ito, patuloy niyang kinausap ang pusa sa malambing na boses na tila nakakatulong para kumalma si Luna. Nag-aaral ka rin ba ng first aid para sa mga hayop, Clyde? Tanong ni Mia na pansin ang pagiging maingat ni Clyde sa bawat galaw. Ngumiti si Clyde. Hindi naman kaano, pero tinuruan ako ng mama at papa ko na kahit anong hayop, dapat tratuhin natin ng maingat, lalo na kapag nasasaktan. Sabi nila, parehas lang ito sa tao, kailangan ng tamang pag-aalaga. Pagkatapos linisin ang sugat, tinakpan ni Clyde ito ng maliit na benda na dala niya sa kanyang maliit na first aid kit, na para kay Clyde ay laging nakahanda para sa ganitong pagkakataon. Na makita niyang mas komportable na si Luna, huminga ng maluwag si Mia at niyakap ang kanyang kaibigan. Salamat talaga Clyde, kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin ko kay Luna. Sabi niya, puno ng pasasalamat at pagmamahal para sa kaibigan. Masayang umiti si Clyde. Walang anuman Mia,
Lagi kong dala ang natutunan ko at alam kong kaya rin nating alagaan ang mga mahal natin kahit hindi tayo mga doktor. Sa gabing iyon, umuwi si Glide na masaya. Hindi lang dahil nakatulong siya kay Luna, kundi dahil alam niya may simpleng paraan para ipakita ang malasakit sa mga kaibigan at sa mga mahal nila sa buhay, kahit sa mga alaga nilang hayop. Isang araw sa eskwelahan, nagkaroon ng emergency drill sa klase ni Glide. Itinuro ng kanilang guro ang pangunahing kaalaman sa pangunang lunas at sinimulan nilang i-practice ang mga hakbang sakaling magkaroon ng aksidente. Excited si Glide dahil nasanay na siyang gawin ang mga ito kasama ang kanyang mga magulang sa bahay. Alam niyang kaya niyang makatulong kung sakaling may mangangailangan. Na matapos ang pagsasanay, lumapit ang kanyang kaklaseng si Paulo na tila gustong ipakita ang kanyang kaalaman din sa first aid. Alam mo Glide, hindi lang ikaw ang marunong sa ganito. Tinuruan din ako ng kuya ko ng tamang pag-aalaga sa sugat. Sabi ni Paulo, may pagmamalaki sa tinig. Ngumiti si Glide. Natutuwa na interesado rin si Paulo sa first aid. Ayos lang yun, Paulo. Mas maganda nga na mas marami tayong may alam para matulungan natin ang iba. Sabi niya, umaasang magiging magkaisa sila sa pagsasanay. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang nagkaroon ng kunwaring aksidente bilang bahagi ng drill. Ang isa nilang kaklase, si Liza, ay nagsimulang umarte na tila nadulas at nasaktan ng braso. Agad na tumakbo si Paulo papalapit kay Liza at sinubukan suportahan ang braso nito. Ngunit sa pagmamadali, hindi niya nasunod ang tamang pagkakahawak. Paulo, sandali lang, sabi ni Glide nag-aalala sa kaklase. Kailangan natin siguraduhin na hindi natin masyadong nahihila ang braso niya. Dapat, ingatan nating huwag gumalaw para hindi siya masaktan. Bahagyang nainis si Paulo at tumiti kay Glide. Kaya ko to Glide, alam ko ang ginagawa ko. Sabi niya na may kaunting yamot sa boses. Hindi kailangan na lagi ka nakikialam. Natigilan si Glide sa sinabi ni Paulo. Ngunit mabilis din siya nakapag-isip. Huminga siya na malalim at sinubukan magpaliwanag sa malumanay na paraan. Pasensya ka na, Paulo. Hindi ko ibig sabihin na mali ka. Gusto ko lang makatulong kasi minsan mas lalong nasasaktan ang sugatan kapag mali ang hawak. Pwede natin gawin ito na sabay para mas maging maingat tayo. Sabi niya, puno ng kababaang loob. Nag-isip si Paulo sa sinabi ni Glide at unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Pasensya ka na rin, Glide. Sabi niya, humihingi ng tawad. Siguro nga, mas maganda kung pagtutulungan natin to. Magkasama nilang tinulungan si Liza na kunwari nasaktan at sa pagkakataong iyon, mas naging maayos ang kanilang kilos at pagsasagawa ng pangunang lunas. Tinulungan ni Glide si Paulo na maingat na suportahan ang braso ni Liza at magkatulong silang inilapat ang tamang posisyon. Matapos ang drill, lumapit ang kanilang guro at hinangaan ang dalawa. Glide at Paulo, ang galing ng ginawa nyo. Hindi lamang kayo marunong sa pangunang lunas, pero ipinakita nyo rin ang tamang teamwork. Ang pagiging handa ay hindi lang sa kaalaman, kundi sa pakikipagtulungan. Nakangiti si Glide at Paulo at sa sandaling iyon, napatunayan nilang mas malakas ang tulong kapag nagtutulungan. Natutunan ni Paulo na ang pagiging maalam ay hindi tungkol sa kompetisyon, kundi sa pagkakaisa at naging mas malapit sila bilang magkakaklase dahil dito. Isang gabi habang nagpapahinga si Glide sa kanilang sala, matapos ang isang mahabang araw sa paaralan, biglang may narinig siyang katok mula sa pintuan. Agad siyang tumayo upang buksan ito at natagpuan ng kapitbahay nilang si Aling Rosa. Bitbit ang kanyang anak na si Juno na umiiyak at tila mainit ang katawan. Glide, tulungan mo kami. Maluhaluhang sabi ni Aling Rosa. Biglang tumaas ang lagnat ni Juno at hindi ko alam ang gagawin. Tulog na ang mga magulang mo, kaya hindi ko sila gustong abalahin. Kahit medyo nagulat, mabilis na kumilos si Glide. Hindi alintana ang oras ng gabi. Huwag kayong mag-alala, Aling Rosa. Tutulungan ko kayo habang hinihintay natin sina Mama at Papa. Sabi niya, kalmado at puno ng kumpiyansa. Naisip niya lahat ng itinuro sa kanya ng mga magulang niya tungkol sa mga hakbang sa pag-aalaga ng taong may lagnat. Pinaupo niya si Aling Rosa at si Juno sa sofa at humingi ng tuwalya at tubig na malamig. Pagkatapos
Maingat niyang nilubog ang tuwalis sa malamig na tubig at ipinahid sa noon ni Juno upang bahagyang mapababa ang init ng katawan nito. Dahan-dahan lang, Juno. Malapit nang bumaba ang lagnat mo. Malumanin na sinabi ni Clyde kay Juno na kahit umiiyak ay tila kumalma sa lambing ng kanyang kaibigan. Nagpasalamat si Aling Rosa habang pinapanood si Clyde. Salamat talaga, Clyde. Ang swerte naming magkakapitbahay at may batas sa paligid na marunong sa ganito. Wika niya habang pinapanood ang bawat kilos ni Clyde na para bang sanay na sanay. Habang abala si Clyde sa pagtulong, nagising ang kanyang mga magulang mula sa kwarto at mabilis na pumunta sa sala na marinig ang mga tao. Agad nilang naunawaan ang sitwasyon at tumulong kay Clyde. Si Dr. Maria, ang kanyang ina, ay lumapit at sinuri si Juno, habang si Dr. Leo naman ay tumulong kay Aling Rosa na kalmado at bigyan ng lakas ng loob. Matapos ang ilang minuto, bahagyang bumaba ang lagnat ni Juno at si Aling Rosa ay nakahinga ng maluwag. Nakangiting tumingin si Dr. Maria kay Clyde. Napakagaling ng ginawa mo, anak. Hindi lahat ng bata ay kayang kumilos ng ganito kalmado sa ganitong sitwasyon. Sabi niya, puno ng pagmamalaki. Nguminti si Clyde at tumingin sa kanyang mga magulang. Tinuruan niyo po kasi ako, Mama, Papa. Alam ko importante ang kaalaman para makatulong sa iba. Tumango si Dr. Leo at hinaplos ang ulo ni Clyde. Tama ka dyan, anak. At ngayong gabi, napatunayan mo na ang simpleng kaalaman ay makakapagbigay ng malaking tulong, lalo na sa oras ng pangangailangan. Si Aling Rosa ay labis na nagpapasalamat kay Clyde at sa kanyang mga magulang. At bago sila umalis, niyakap niya si Clyde na mahigpit. Salamat talaga, Clyde. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong tulong sa amin. Sabi ni Aling Rosa, puno ng pasasalamat. Sa gabing iyon, natulog si Clyde na may ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang nagawa niya makatulong sa isang mahalagang paraan. Habang iniisip ang lahat ng mga aral ng kanyang mga magulang, napanatag siya na may magagawa siyang mabuti sa kahit anong sitwasyon. Kinabukasan, abalang nagkukwentuhan ang klase ni Clyde habang hinihintay ang kanilang guro na si Ma'am Santos na pumasok. Walang kamalay-malay ang mga mag-aaral sa malaking anunsyo na dala ng kanilang guro. Pagdating ni Ma'am Santos, tumingin siya sa buong klase at ngumiti. Tila may iniisip na ikinasasabik niya. Mga bata, may magandang balita ako para sa inyo. Masiglang sabi ni Ma'am Santos na agad naman nagbigay ng kaunting ingay sa buong klase. Lalo na masilayan nilang kasiyahan sa mukha ng kanilang guro. Sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng field trip. Biglang anunsyo ni Ma'am Santos, sabay palakpak, na siyang ikinatuwa ng buong klase. Agad na napuno ng sigawan at saya ang silid-aralan. At ang bawat isa ay agad na nag-usap kung saan kaya ang magiging destinasyon nila. Habang nagbubulungan ng mga mag-aaral, itinaas ni Clyde ang kanyang kamay. Ma'am, maaari po ba kaming magdala ng first aid kit para siguradong ligtas kaming lahat? Seryosong tanong ni Clyde na agad ikinabilib ng guro. Oo naman, Clyde. Tamang-tama. Ikaw na mag-aayos sa mga dapat nating dalhin para sa kaligtasan. Alam ko marami kang alam dyan dahil sa iyong mga magulang. Sabi ni Ma'am Santos, proud na proud sa pagiging responsable ng bata. Napaisip si Clyde at agad na nagplano kung ano ang mga dadalhing supplies para sa field trip. Maraming salamat po, ma'am. Mas maganda po kung bawat grupo ay may sarili nilang first aid kit para mas mabilis ang pagtulong kung kakailanganin. Sagot ni Clyde na siyang sinang-ayunan ng buong klase. Pag-uwi ni Clyde, masaya niyang ibinalita sa kanyang mga magulang ang tungkol sa nalalapit na field trip. Mama, Papa, magkakaroon kami ng field trip sa susunod na linggo. Masaya ang sabi ni Clyde, halos hindi maitago ang kanyang kasiyahan. Ngunit matapos ang saya, napansin niyang kaunting pag-aalala sa mukha ng kanyang mama. Clyde, mahalaga na maging handa ka at tandaan mo ang mga itinuro namin. Ikaw lang ang makakakilala kung paano tutugon sa emergency kung wala kami. Paalala ni Dr. Maria, mahigpit na hawak ang balikat ni Clyde. Tumango si Clyde, alam niya may mga alalahanin ang kanyang mga magulang. Opo, Mama. Pinag-usapan po namin ni Ma'am Santos na magdadala ako ng first aid kit at hihikayatin ko rin po ang mga kaklase ko na maging handa. Lumapit si Dr. Leo, ang kanyang ama, at hinaplos ang ulo ni Clyde.
Glide, alam naming matalino at responsable ka. Pero tandaan mo, hindi laging tungkol sa kaalaman ng pagtulong, kundi sa pagiging kalmado rin. Magtiwala ka sa sarili mo. Sabi ni Dr. Leo, puno ng pagmamahal at suporta. Nakangiting tumango si Glide. Salamat po Mama, Papa. Pangako ko, gagamitin ko ang lahat ng natutunan ko mula sa inyo. Sa gabing iyon, masaya siyang naghanda. Iniisip ang bawat detalye ng first aid kit na dadalhin para sa kanilang field trip. Sa kanyang puso, alam niyang ito ay isang pagkakataon, hindi lang para mag-enjoy, kundi para mas mapalalim pa ang kanyang kaalaman at pagtulong sa ibang tao. Ilang araw bago ang field trip, tinawag ni Ma'am Santos ang klase ni Glide para sa isang mahalagang pagpupulong. Masiglang pumasok ang guro sa silid-aralan. Bitbit ang isang papel at may kasamang folder na puno ng mga pahina ng mga plano para sa kanilang paglalakbay. Okay mga bata, panimula ni Ma'am Santos, nakangiti habang tinignan ang buong klase. Kailangan natin ng mga group leaders na tutulong sa pagpapanatili ng kaligtasan ng bawat isa habang tayo ay nasa field trip. May ilang lugar na tatahakin natin at kailangan ko ng mga responsable na mag-aaral para manguna sa mga grupo. Nagtinginan ng mga estudyante at ilang saglit pa'y nilingon ng guro si Glide na tahimik na nakikinig sa harapan ng klase. Glide, tawag ni Ma'am Santos na ikinagulat ng bata. Alam naming ikaw ang laging handa, kaya't gusto kong ikaw ang magiging isa sa mga pangunahing group leaders. Sa kaalaman mo sa first aid, makakatulong kang gabayan ang mga kaklase mo sa anumang sitwasyon. Buong tiwala niyang sinabi. Bahagyang namula si Glide at napayuko, pero mabilis din siyang tumango. Salamat po ma'am. Gagawin ko po ang makakaya ko para masigurong ligtas ang lahat. Mahinhin, ngunit matatag niyang sagot. Nagpatuloy si Ma'am Santos sa pagturo ng mga detalye ng field trip at hinati ang klase sa mga grupo. Bawat isa ay may iba't ibang responsibilidad. Si Glide ang itinalagang pangunahin sa kaligtasan at mga gamit na first aid. At agad na sinimulan niya ang pagbabalak kung paano masisiguro ang proteksyon ng bawat isa. Sa hapon ding iyon, na magsimula magplano si Glide para sa kanilang first aid kit, nilapitan siya ng ilan niyang mga kaklase, kabilang sina Mia at Paulo. Glide, pwede bang tulungan ka namin sa paghahanda? Gusto rin naming matuto sa mga alam mo tungkol sa first aid. Tanong ni Mia, may kasamang interes sa kanyang mga mata. Masaya namang umiti si Glide. Oo naman, mas mabuti nga yan para mas marami sa atin ang handa. Ganito ang gagawin natin. Sabi niya habang inilabas ang checklist ng mga gamit na balak niyang dalhin. Mga bandage, antiseptic, bulak, at iba pang mahahalagang kagamitan. Nagplano sila bilang isang grupo at nagtulungan ang mga klase niya sa pagbabalot ng mga first aid kit. Habang abala ang lahat, lumapit si Paula kay Glide. Alam mo Glide, ang galing mo talaga sa ganito. Natutunan ko sa iyo na ang pagiging group leader ay hindi lang tungkol sa pagiging pinakamagaling, kundi sa pagiging handang tumulong. Ngumiti si Glide at sa sandaling iyon, alam niya hindi lang simpleng pag-aaral ang ginagawa niya, kundi isang aral na dala-dala ng bawat isa. Oo Paulo, sabi nga ni Mama, ang tunay na leader ay handang makinig at magtulungan kasama ng iba. Mas magiging ligtas ng lahat kung sama-sama tayo. Habang papalapit ang araw ng field trip, masaya si Glide na handa na ang lahat. Nakaramdam siya ng kasiyahan, hindi lang dahil sa inaabang ang paglalakbay, kundi dahil sa kaalaman niya magiging handa sila sa kahit anong mangyari. Kasama ang kanyang mga kaklase na pareho ng malasakit at kahandaan sa pagtulong sa isa't isa. Habang papalapit ang araw ng field trip, abalang-abala si Glide at ang kanyang mga kaklase sa paghahanda ng kanilang first aid kit. Nakakatuwang makita ang pagkakaisa ng klase. Lahat ay may bitbit na mahalagang supplies gaya ng mga bandage, antiseptic wipes, at iba pang pangunahing gamit. Si Glide, bilang group leader, ay maingat na tinuturuan ng mga klase kung paano gamitin ang bawat item. Okay mga kasama, sabi ni Glide habang ipinapakita ang listahan ng mga dapat lamanin ng kanilang first aid kit. Dapat siguraduhin lagi may antiseptic at bandage sa bawat grupo. Mas mabuti na ang handa sa kahit anong sitwasyon. Ito mga kaklase niya, kasamang abalang nagpapasa-pasa ng mga first aid supplies at nag-aayos sa maliliit na bag.
Nakangiti si Mia habang inilalagay ang mga bulak at alkohol sa isang maliit na lalagyan. Glide, nakakatawa, pero parang doktor na rin kami sa ginagawa natin. Sabi niya halatang natutuwa sa karanasan. Natawa rin si Glide. Oo nga Mia, ang importante, may alam tayong lahat kung paano tutugon kung sakaling may mangyari. Hindi natin kailangan maging doktor para makatulong. Habang masaya silang naghahanda, napansin ni Glide ang kaklase niyang si Liza, na tahimik sa isang sulok, halatang nag-aalala. Lumapit si Glide, may ngiti sa mukha. Liza, okay ka lang ba? Parang hindi ka gaanong excited. Tanong niya, napansin ang pagkabalisa sa mukha ni Liza. Medyo kinakabahan ako, Glide. Pag-amin ni Liza, ayoko sanang may mangyari habang nasa field trip. Baka masaktan tayo, lalo na nasa malayong lugar pa tayo pupunta. Pinakinggan ni Glide si Liza at nilapitan din ng ibang kaklase. Si Paolo na kasama nila ay nagsalita rin. Oo nga, naisip ko rin yun Liza. Pero alam mo, kaya tayo naghahanda ng ganito para kung sakaling may mangyari, handa tayo at alam natin ang gagawin. Hindi mo kailangan matakot. Tumango si Glide at mas lalong nagbigay ng lakas ng loob. Tama si Paolo, kaya natin to. Ang mahalaga ay lagi tayong alerto at sama-sama sa bawat hakbang. Basta't magtulungan tayo, hindi tayo basta-basta maka-aksidente. Dahil sa mga sinabi ni Glide, unti-unting nabawasan ang kaba ni Liza. Ramdam ng bawat isa sa grupo ang pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. At lahat ay naging mas kalmado at handa na para sa darating na field trip. Sa mga sumunod na araw, masayang tinapos ng klase ang kanilang mga paghahanda. Lahat ay may dalang excitement at kahit may kaunting kaba ang ilan, sa gabay ni Glide, natutunan nilang ang tunay na lakas ay nasa pagtutulungan at pagiging handa. Sa bawat oras ng kanilang pag-aayos ng first aid kit at pagsasanay sa mga natutunan nila, mas lumalalim ang kanilang tiwala sa kakayahan ng kanilang grupo. At sa nalalapit na araw ng field trip, alam nilang handa na silang harapin ang anumang hamon. Magkasama bilang isang grupo at handang tumulong sa isa't isa sa kahit anong sitwasyon. Habang masaya ang mga mag-aaral sa biyahe papunta sa kanilang field trip, abala sila sa pagkukwentuhan at pagtingin sa mga tanawin sa labas ng bintana ng bus na puno ng kasiyahan ng buong sasakyan at maging si Glide ay nakikisabay sa tawa at kwentuhan ng kanyang mga kaibigan. Walang kamalay-malay ang lahat sa isang hindi inaasahang pangyayari. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, biglang nagpreno ng malakas ang bus at bahagyang umiling sa gilid ng kalsada. Napatingin ang lahat sa unahan at napansin nilang tila may kakaiba sa driver. Nakayuko ito at mahigpit na hawak ang dibdib. Tila hirap huminga at nanginginig. Glide, ano kaya nangyayari sa driver? Tanong ni Mia halatang kinakabahan. Agad na napansin ni Glide ang mga senyales ng atake sa puso at walang pag-aalinlangan na tumayo mula sa kanyang upuan. Mukhang inaatake sa puso ang driver, sabi niya na may kasiguraduhan sa boses. Nilapitan niya agad ito habang ang kanyang mga kaklase ay natataranta at nag-uusap-usap. Paglapit niya, nakita ni Glide ang labis sa paghihirap sa mukha ng driver. Sir, huminga lang po kayo ng dahan-dahan. Huwag kayong mag-alala, nandito po kami. Malumanay ngunit matatag na sabi ni Glide. Pinapanatiling kalmado ang boses upang hindi lalong mataranta ang driver. Pinakiusapan niya ang ilan sa mga klase na bigyan siya ng espasyo sa paligid ng driver. Kailangan natin siyang bigyan ng sapat na hangin. Utos ni Glide, hinawakan niya ang balikat ng driver at habang nakayuko sa tabi nito, maingat niyang pinilit na mas patagilid ito upang mas madali itong makahinga. Habang ginagawa niya ito, sinubukan niyang tandaan ang lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang tungkol sa first aid para sa ganitong sitwasyon. Glide, kailangan nating tumawag ng ambulansya, sabi ni Paolo na halatang natataranta ngunit nais tumulong. Oo Paolo, tumawag ka sa emergency hotline, bilisan mo. Sagot ni Glide, ang boses ay puno ng determinasyon. Sabihin mo kung nasaan tayo para madali nilang mahanap ang lokasyon natin. Habang hinihintay nila ang pagdating ng ambulansya, nanatiling kalmado si Glide sa tabi ng driver. Patuloy siya nagbibigay ng mga simpleng utos sa kanyang mga klase
upang hindi sila masyado mag-alala. Kahit hindi siya doktor, ang kanyang presensya at kaalaman ay nagbigay ng katiyakan sa kanyang mga kaibigan at guro na gagawin niya ang lahat para sa kaligtasan ng kanilang driver. Sa mga sandaling iyon, ramdam ng lahat ang kanyang pagiging handa at tapang. Tumayo si Clyde hindi bilang isang estudyante lamang, kundi bilang isang batang handang tumulong sa sino mang nangangailangan. Habang patuloy na nakayuko si Clyde sa tabi ng driver upang tulungan ito, napansin niya ang mga kaklase niya sa likod ng bus na nagsisimula na magpanik. Naririnig niya ang mga magkahalong takot at pag-aalala sa kanilang mga boses. "Paano na to? Wala na yata tayong driver," sabi ni Mia, halos mangiyak-ngiyak. "Paano kung hindi na siya makahinga?" Tanong ng isa pa nilang kaklase, si Ben, na halatang natataranta na rin. Agad na huminga ng malalim si Clyde at nilingon ang mga kaklase. "Mia, Ben, kalma lang kayo. Kailangan natin siyang tulungan. At ang pinakamahalaga ngayon ay panatilihin ang pagiging kalmado." Sabi ni Clyde, buong tiyagang pinapanatiling mahinahon ang kanyang boses para hindi na lalong matakot ang iba. Tumayo siya ng kaunti mula sa driver upang mas malinaw na makita ng lahat. Si Paolo ay tumatawag na ng ambulansya kaya may darating na tulong. Ang magagawa natin ngayon ay bigyan siya ng espasyo at iwasang magulo ang paligid. Dagdag niya, tinuturuan ng mga kaklase kung paano sila makakatulong. Sinubukan niyang umiti kahit may kaba rin siya. "Huwag kayong mag-alala, nandito ako sa tabi ng driver at habang wala pa ang mga paramedic, tayo muna ang tutulong. Kung sama-sama tayong kalmado, mas magaan nating mapapangalagaan siya." Unti-unting kumalma ang mga klase ni Clyde at bawat isa'y nakiisa sa pagtulong. Sinunod nila ang kanyang mga sinabi at ang ingay at gulo sa bus ay napalitan ng katahimikan at pag-asa. Nakangiti si Paolo na ngayon ay nasa telepono at kausap ang emergency hotline. "Malapit na raw ang ambulansya, Clyde," sabi niya. Tumango si Clyde at sa sandaling iyon alam niyang hindi lang siya nagpapakita ng tapang at malasakit kundi ang lahat ng kanyang mga kaklase. Ang bawat isa ay naging bahagi ng pagsubok na ito at sa pamumuno niya nakatulong siya panatilihin ang pagkakaisa at lakas ng kanilang grupo sa harap ng crisis. Habang patuloy na naghihintay si Clyde at ang kanyang mga kaklase sa pagdating ng ambulansya, napansin niyang walang paramedic na mabilis na makarating sa kanilang kinaroroonan. Nasa gitna sila ng isang daan na malayo sa bayan at naramdaman niyang kailangan gumawa ng hakbang upang tulungan ang kanilang driver kahit wala pang dumadating na profesional na tagapagligtas. Muling nilingon ni Clyde ang driver na tila hirap na hirap huminga at mukhang nanghihina. Lumapit siya at lumuhod sa tabi nito. Iniisip ang mga tamang hakbang sa pag-aalaga ng taong inatake sa puso. Mabilis na kumilos si Clyde. Pinaalalahanan ng sarili na panatilihin ng kalmado sa bawat galaw. "Sir, humingi lang po kayo ng dahan-dahan," sabi niya sa driver habang tinutulungan itong umayos sa mas komportableng posisyon. Inalalayan niya ang ulo nito at siniguradong bahagya na kataas ang katawan upang mas maging madali ang paghinga. Pinatong ni Clyde ang isang kamay sa balikat ng driver upang maibsan ang kaba nito. "Nandito po kami at darating na rin ang tulong," patuloy niya sabi sa driver upang pakalmahin ito. Sinubukan niyang suriin ang pulso ng driver gaya na natutunan niya sa kanyang mga magulang. Pinakinggan niya ang tibok ng puso nito at nang mapansin na medyo hindi regular ang pulso, naisip ni Clyde na kailangan pa rin niya manatili sa tabi ng driver at siguraduhin hindi ito mawawalan ng malay. Sa bawat sandaling lumilipas, pinapanatili ni Clyde ang kanyang pagiging kalmado na tila isang tunay na doktor na nagmamasid sa kondisyon ng pasyente. Nagbigay din siya ng simpleng utos sa kanyang mga kaklase gaya ng pagpapasara ng mga bintana upang maiwasan ang lamig at ang pagpasa ng tubig upang maging handa sakaling kailanganin. "Paolo, Mia, may kailangan tayong ipanghawak sa driver para masuportado siya," sabi niya at agad naman nagtulungan ang kanyang mga kaklase na magbigay ng unan at walya para masiguradong komportable ang driver habang nasa kanilang paghihintay. Habang tumatagal ang bawat minuto, ramdam ng lahat ng pagiging handa at dedikasyon ni Clyde. Hindi niya iniwan ang driver at patuloy siyang nagbigay ng mga tamang hakbang upang mapanatili ang ligtas na kalagayan nito hanggang sa dumating ang ambulansya.
Ang kanyang mga kilos at presensya ang nagsilbing gabay ng kanyang mga klase na ngayon ay mas kampante sa pag-asang darating na ang tulong anumang sandali. Habang abala si Clyde sa pag-aalaga sa driver, napansin niyang hirap makakontak si Paolo sa emergency hotline dahil sa mahinang signal sa kanilang lokasyon. Hindi sila makasigurado kung sapat na ang naipadala nilang impormasyon sa kanilang lokasyon upang mas mabilis silang matulungan. Mabilis na nag-isip si Clyde ng solusyon. Mga kasama, kailangan natin ng mas malinaw na signal para makatawag na maayos. Sabi ni Clyde na ngayon ay masigasig na nagmamando sa kanyang mga kaklase. Mia, Ben, subukan niyong umakyat sa mas mataas na bahagi, malapit sa gilid ng kalsada para makahanap ng mas malakas na signal. Agad na tumugon sina Mia at Ben. Nagmamadaling umakyat sa gilid ng kalsada habang bitbit ang cellphone ni Paolo. Habang naghihintay sila, nakatingin si Clyde sa paligid upang tiyaking ligtas at hindi nagkakagulo ang mga kaklase. Nakaramihan ay nagkukumpol na tahimik sa kanilang upuan. Makalipas ang ilang minuto, tumakbo pabalik si Mia na may dalang magandang balita. Clyde, nakatawag na kami. Sinabi namin ang eksaktong lokasyon natin at may darating na ambulansya. Sabi ni Mia, halata ang kaunting pag-asa sa kanyang muka. Napabuntong hininga na maluwag si Clyde, ngunit hindi pa rin siya lumayo sa driver. Salamat Mia, good job. Sabi niya, bakas ang pasasalamat at kasiyahan sa kanyang boses. Agad niyang ibinalita sa mga klase ang balita na siya nagpakalma at nagbigay ng lakas na loob sa kanila. Habang hinihintay ang pagdating ng ambulansya, patuloy si Clyde sa pag-aalaga sa driver, sinusiguradong nananatili itong kalmado. Sa bawat minuto ng paghihintay, pinanatili niyang buo ang loob ng kanyang mga klase at ipinapakita ang tamang kahandaan sa gitna ng krisis. Sa sandaling iyon, hindi lang siya isang batang estudyante, kundi isang leader na handang magsakripisyo para sa kaligtasan ng bawat isa sa kanila. Ilang sandali pa, sa wakas ay dumating ang ambulansya at nakita ni Clyde ang mga paramedic na mabilis na bumaba mula sa sasakyan. Dala ang kanilang mga kagamitan. Agad silang lumapit sa bus at binati ng isa sa mga paramedic si Clyde na kanina pa nakabantay sa driver at walang tigil sa pag-aalaga rito. Sinong nag-asikaso sa driver? Tanong ng isa sa mga paramedic na tumingin sa paligid at nagulat na makita si Clyde na masayang ngumiti at bahagyang yumuko sa kanila. Ako po kuya. Mahinhing sagot ni Clyde. Ginawa ko po ang alam kong first aid para masiguradong komportable si sir habang hinihintay namin kayo. Nagbigay po ako ng kaunting espasyo para makapahinga siya ng maayos at pinilit kong maging kalmado para hindi rin po mag-alala ang mga kaklase ko. Napatingin ang mga paramedic sa isa't isa at sa kanilang mga mata ay bakas ng paghanga. Hindi inaasahan ng mga ito na ang naging pangunahing tagapagligtas ng driver ay isang bata. Sa bawat detalyeng binanggit ni Clyde, ramdam ng mga paramedic ang kaseryosohan ng bata sa kanyang ginawang pag-aalaga. Ang galing mo iho, sabi ng paramedic, nakangiti habang nililinisan nila ang paligid ng driver at inihahanda ito para sa mas detalyadong pagsusuri. Hindi lahat ng bata ay kayang manatiling kalmado sa ganitong sitwasyon, lalo pat nga emergency. Maraming salamat sa ginawa mong pagtulong. Bahagyang namula si Clyde, ngunit buong pagpapakumbabang ngumiti siya. Salamat po. Tinuruan po kasi ako ng mga magulang ko na maging handa palagi at tulungan ang nangangailangan, lalo na sa ganitong klaseng sitwasyon. Habang ini-inspeksyon ng mga paramedic and driver, napatingin si Clyde sa kanyang mga klase na ang ilan ay nakatingin sa kanya na parang bagong bayani. Si Mia ay naglakad papunta sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Clyde, ang galing mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi tayo nakapanatiling kalmado. Lahat kami, ginabayan mo na maayos. Maluhaluhang sabi ni Mia. Maging ang kanyang guro na si Ma'am Santos ay lumapit at mahigpit siyang niyakap. Clyde, proud na proud ako sa'yo. Hindi madali ang ginawa mo, lalo na sa ganitong sitwasyon. Ipinakita mo sa amin ang tunay na kahulugan ng pagiging handa at maingat. Ipinakita mo rin na ang pagiging leader ay hindi sa edad o laki ng katawan, kundi sa tapang at kabutihang loob. Sabi ni Ma'am Santos, bakas ang emosyon sa kanyang boses. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clyde ang init ng suporta at pagmamahal mula sa kanyang mga kaklase at guro.
Ang bawat salita ng papuri at pasasalamat ay nagbigay sa kanya ng labis sa kasiyahan at inspirasyon. Alam niyang kahit ang mga maliliit na hakbang na ginawa niya ay nagdala ng malaking ginhawa at pag-asa sa mga kasama niya. Matapos ang ilang minuto, inihanda na ng mga paramedic ang driver para sa pagsakay sa ambulansya. Bago umalis ang ambulansya, lumapit ang driver kay Clyde at pinisil ang kanyang kamay, bakas ng pasasalamat sa kanyang mga mata. "Maraming salamat, iho. Kung wala ka, baka mas lalo akong kinabahan. Pinakalma mo ako at napadali ang paghihintay sa tulong," sabi ng driver na papaluha sa pasasalamat. Ngumiti si Clyde at tumango. "Wala pong anuman, sir. Ginawa ko lang po ang nararapat," sagot niya buong kababaang loob. Habang papalayo ang ambulansya, bumalik si Clyde sa loob ng bus at huminga ng malalim. Ramdam niya ang bawat palakpak at yakap mula sa kanyang mga klase. Sa gabing iyon, napagtanto niya na ang kaalaman at pagmamalasakit ay mga mahalagang bagay na hindi natutunan lamang sa libro, kundi sa mismong puso. Bago sila bumalik sa kanilang biyahe, tumingin ng kanyang mga kaklase sa kanya. Ang mga mata nila ay puno ng paghanga. Alam ni Clyde na hindi lamang ang field trip ang mahalagang nangyari sa araw na iyon, kundi ang aral na natutunan nila tungkol sa tapang, pagkakaisa at ang pagiging handa para sa kapwa. Matapos ang field trip, naging usap-usapan sa buong paaralan ang ginawang kabayanihan ni Clyde. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa komunidad at sa loob lamang ng ilang araw, nakarating na rin ito sa media. Agad na lumabas ang kwento ni Clyde sa mga balita na ikinamangha ng maraming tao sa buong bansa. Ang pamagat ng ilang artikulo ay "Bata, naging bayani sa field trip" at "Estudyante, nagpakita ng kahanga-hangang tapang sa oras ng krisis." Napanood ng kanyang mga magulang ang balita sa telebisyon at halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Dr. Maria at Dr. Leo ay parehong napaluha habang nakikita si Clyde sa screen. Magalang na sinasagot ang mga tanong ng reporter at ipinapaliwanag ang mga hakbang na ginawa niya noong araw ng field trip. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagkakapanayam sa mga reporters, si Clyde ay tahimik na naglalakad papasok ng kanilang bahay. Pagpasok niya, sinalubong siya ng kanyang mga magulang at niyakap siya ni Dr. Maria na mahigpit, habang si Dr. Leo naman ay nakangiti, bakas ng pagmamalaki sa kanyang muka. "Clyde anak, hindi sapat ang mga salita para sabihin kung gaano kami ka-proud sa iyo," sabi ni Dr. Maria na hindi mapigilang maluha habang hawak ang mukha ni Clyde. "Hindi lang ito tungkol sa pagiging mahusay sa first aid. Ipinakita mo ang totoong malasakit at tapang na itinuro namin sa iyo. Ipinakita mo sa lahat kung gaano kahalaga ang bawat buhay." Tumango si Dr. Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. "Alam mo anak, matagal namin pinangarap ng mama mo na maipasa sa iyo ang pagmamalasakit namin sa kapwa. Ngayon, nakikita naming mas higit pa ang ipinamalas mo. Ginawa mo kaming pinakamasayang magulang sa buong mundo." Ngumiti si Clyde at niyakap na mahigpit ang kanyang mga magulang. "Mama, Papa, ginawa ko lang po ang itinuro ninyo. Alam ko po na kahit bata pa ako, may magagawa rin akong tulong sa ibang tao," sagot niya, puno ng kababaang loob. Sa gabing iyon, naging mas espesyal ang pagsasama ng pamilya. Sa bawat yakap at salitang puno ng pagmamahal, naramdaman ni Clyde ang suporta at pag-aaruga ng kanyang mga magulang. Alam niya hindi siya nag-iisa sa kanyang layunin na magbigay ng tulong sa iba, at lalo pang tumibay ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang pagtulong sa mga nangangailangan. Mula noon, naging inspirasyon si Clyde hindi lamang sa kanilang paaralan kundi sa buong bansa. Maraming bata ang sumusunod sa kanyang yapak. Nagsimula ring mag-aral ng mga pangunahing first aid at nagkaroon ng mas malalim na pagmamalasakit sa kapwa. Ang simpleng araw ng field trip na iyon ay naging simula ng isang kwento ng kabayanihan at pag-asa na patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa mga tao na ang tunay na bayani ay hindi kinakailangan maging matanda, kundi isang puso na handang magmalasakit at tumulong sa iba.